Kararating ko nga lang, galing ng trabaho at ito habang nagpapahinga nga ako, merong batang bulinggit na lumapit sa akin at tamang lambing-lambing pa nga. Kagigising nga lang daw at sobrang haba nga ng tulog na kahit na buong maghapon nang nawala ng kuryente. Sakto rin naman kasi na medyo maulan nga kaya napasarap ang tulog nila. Ito nga pagdating ko nga rito medyo hapon na nga niyan. Ito tamang pahinga muna ako dahil gusto ko nga sana magdamo-damo rin kaya nakapagsuot ako ng uniform sa aking pagdadamo. At ito nga pag alis ko nga kasi sa opisina kanina sobrang lakas talaga ng ulan kaya medyo nahihirapan ako gawa na yung aking pa imamamaga na naman. At yun nga lagi kong iniinda guys, nahihirapan talaga akong maglakad pagka ganitong maulan. Ito nga yung kinatatakot ko lagi pagka umuulan hindi ako makapaglakad ng maayos. Kaya nga pagdating ko sa bahay naidlip muna ako saglit para sabi ko kay nanay meron nga akong lakas mamaya konti dahil nga gusto ko nga magdamo. Dahil nakikita ko nga masarap nga magdamo ngayon gawa ng medyo maulan-ulan at malambot lang hilahin. Ito yung mga ganitong klaseng damo. At paggising ko nga, hindi nagtagal ito, si nanay pala talagang sinimulan niya ng magdamo-damo gawa ng nasilip niya nga araw kaming mag-ina doon sa kwarto na natutulog na nga. At yan na nga guys, medyo marami-rami na nga pala dyan yung kanyang nadamo na kahit na umuulan, talagang hataw lang siya sa pagdadamo gawa ng gustong-gusto niya rin pala talaga na matapos na. Kung inyong nakikita, kahit na umuulan, talagang nakapayong pa nga. Sa totoo lang, buong bakura na nga talaga ito, kami lang ni nanay yung nagdamo. Abay, nakisali pa nga doon. Mahirap man damuhan sa aming paningin pero kinakaya nga kahit na paunti-unti lang sa isang araw at least nababawasan. Gustuhin man namin na maghanap ng magdadamo talagang wala rin kaming mahanap ngayon. At isa pa wala rin pala talaga kaming pambayad at ito nga si Yayang enjoy na enjoy habang yan nag-aantay sa amin ni nanay pero si nanay talagang hindi papaawat doon sa ulanan guys. Ito nga si Yayang ako na nagbantay dahil alam ko naman na hindi rin to papaawat. O tingnan nyo nga nakalusot na naman. Talagang gustong-gusto niya dito kung saan si nanay, doon din talaga siya nagbabantay. Gabundok na nga pala ito yung kanyang naipon dito at mag-iisip na naman kami kung paano namin dadalhin doon sa labasan. Dahil kung iisipin namin na kung mag-iisip lang kami kung paano namin mailalabas ito, bay talagang mahihirap lang yun na gano'n na nga lang. Kung hindi namin sasabayan ng gawa. Okay lang din sana kung mainit at talagang tuyong-tuyo na ito yung mga damo, pwede natin gawing pampausok nga para mabawasan din yung mga lamok. Pero medyo matatagalan pa siguro dahil panay-panay nga ang ulan ngayon dito sa amin. At ito nga, hindi nga nagtagal, umakyat na rin kami dahil napapagod na rin nga ako, kakaupo dun sa baba. Nag-ibang pwesto na naman nga ako dahil pag akyat dito sa bahay, tamang upo-upo din at nagre-relax din nga kami nitong si Yaya. Dahil nararamdaman ko pa rin talaga yung sakit ng aking paa at pagka ganitong umuulan, talagang sobra-sobra ang sakit, kaya kailangan ko rin ipahinga. Kaya hanggat maaari, talagang binabawasan ko rin yung paglalakad-lakad ng malalayo. Gawa ng dun talaga nagtitrigger yung pananakit nito at pamamaga ng aking paa. Kaya lang hindi ko talaga maiwasan gawa ng kailangan natin magtrabaho araw-araw, lalo pa ngayon, medyo napaka-hectic na ating oras at kailangan talaga nating pumasok. Sana nga lang magkaroon tayo ng mahabang time para sa pagpapahinga para makapag-relax din ng ating paa.